Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani, isang manggagamot na may 35 taong karanasan. Ngayon tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang pitong tadyo. Halaman na may mga dahon na hindi gaanong kilala ngunit lubhang kapaki-pakinabang sa pagpapanatili ngang malinis na daluyan ngang dugo at malusok na katawan. Sa modernong pamumuhay, ang mataas na kolesterol at ang mga kaakibat nitong komplikasyon tulad ng alta presyon, arteriosclerosis, at atake sa puso o stroke ay mas maagang nangyayari. Ang nakakatakot dito ay marami ang nakakaalam lamang na mayroon silang sakit kapag nakaramdam ng pagod, pagkahilo, pananakit ng ulo, o kung mayroon ng malubhang komplikasyon. Sa panahong iyon, ang paggamot ay nagiging mas mahirap at mas magastos. Lahat tayo ay nangangarap na mabuhay ng malusog, na may malinis na daluyan ng dugo at matibay na pagana ng puso at bato kahit na tumanda na. Ngunit hindi lahat ay alam kung saan magsisimula. Ang magandang balita ay, bukod sa pagpapanatilingang malusog na dieta at regular na ehersisyo, ang kalikasan sa paligid natin ay nagtatago ngang napakasimpleng mga sikreto. Maraming dahon na tila ordinaryo, na tumutubo lamang sa bakuran o mabibili sa palengke sa murang halaga, ay may kakayahang sumuporta sa paglilinis ng daluyan ng dugo, pagbabawas ng bad cholesterol, pagpapalaming katawan, at pagpapatata ng presyon dugo. Ang kakaiba ay hindi ito gaanong kilalang marami o karaniwang ginagamit lamang bilang pampalasa, samantalang ang tunay na halaga nito ay higit pa roon. Kinikilala rin ng mga modernong mananaliksik na ang ilang karaniwang dahon ay naglalaman ng mahahalagang bioactive compounds tulad ng flavonoids, alkaloids, saponins, at tannins. Ang manasangkap na ito ay gumagana ng tahimik bilang tagalinis upang alisin ang taba na nakadikit sa dingding ng daluyan ng dugo, pagbutihin ang sirkulasyon, at tulungan ang atay at bato sa pagtanggal ng lason. Kung gagamitin ng tama, maaari silang maging kasama na tumutulong upang panatilihing malinis ang dugo, malusog ang puso, at matalas ang isip kahit na higit sa 70, 80 o 90 taong gulang. Sa video ngayon, tatalakayin natin ang 7 dahon na hindi gaanong kilala ngunit lubhang kapaki-pakinabang sa pagpapanatili ngang malinis na daluyan ng dugo at malusok na katawan. Susuriin natin ang bawat uring dahon, ang nga kapansin-pansin nitong gamit, at kung paano ito gamitin ng epektibo at ligtas. Lalo na sa huling bahagi ng video, ibubunyak namin ang isang uringang dahon na itinuturing na kayamanan para sa pagpapatatag ng kolesterol sa dugo na pinagkakatiwalaan ng maraming matatanda. Mangyaring panoorin ang buong video ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-on ang notification bell upang makasama kami sa paglalakbay tungo sa natural na kalusugan araw-araw. Yedna. Dahon lotus, lasen. Ang dahon ng lotus ay matagal ng bahagi ng buhay sa Southeast Asia, hindi lamang ginagamit sa pambalot ng pagkain tulad ng suman o kakanin kundi itinuturing din na mahalagang halamang gamot. Ilang tao ang nakakaalam na sa likod ng simpleng anyo nito, ang dahon ng lotus ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan sa pagsuporta sa pagbabawas ng kolesterol sa dugo at pagprotekta sa cardiovascular system. Ipinakikita ngang modernong pananaliksik na ang dahon ng lotus ay naglalaman ng maraming bioactive compounds tulad ng alkaloids, flavonoids, tannins, at luciferin. Ang mag-compound na ito ay may kakayahang bawasan ang bad cholesterol, maiwasan ang akumulasyon ng taba sa dugo at sa dingding ng daluyan ng dugo, kaya sumusuporta sa pag-iwas sa arteriosclerosis, isa sa mga pangunahing sanhi nga alta presyon, atake sa puso, at stroke sa mga matatanda, hindi lamang sa pagkontrol ng kolesterol sa dugo. Ang dahon ng lotus ay mayroon ding epekto ng pagpapalamig, paglilinis ng lason, at banayad na diuretic na tumutulong sa katawan na maglabas ng malason na binabawasan ang pasanin sa atay at bato.
Kapag ang atay at bato ay nakakapahinga, ang dugo ay magiging mas malinis, mas mahusay ang sirkulasyon, at ang katawan ay nakakaramdam ng ginhawa at gaan. Bukod pa rito, ang regular na pag-inom ng dahon ng lotus ay nakakatulong din na bawasan ang pakiramdam ng kaba, pagkabalisa, at sumusuporta sa mas mahimbing na pagtulog, isang problema na madalas nararanasan ng maraming nasa gitna at matatanda. Ang paggamit ng dahon ng lotus ay napakasimple. Maari kang kumuhang sariwang dahon ng lotus, hugasan ng maigi, hiwain ng maliliit, patuyuin, at saka gawing tsaa. Ang isang tasang mild, mabangong tsaang dahon lotus tuwing gabi ay madaling inumin at nakakatulong sa pagpapalamig ng katawan. Kung gustong matamis, maaring magdagdag kaunting licorice o chamomile para mas madaling inumin ang tsaa. Bukod pa rito, maaring lutuin ang dahon ng lotus kasama ang ugat ng lotus at corn silk upang makagawang inumin na naglilinis ng atay at bato, sumusuporta sa pagkontrol ng kolesterol sa dugo. Babala, ang mataong may mababang presyong dugo o buntis ay dapat gumamit ng katamtamang dami at kumonsulta sa doktor bago gamitin ng matagalan. Masasabing, mula sa isang dahon na tila ginagamit lamang sa pagluluto. Napatunayan ng dahon ng lotus ang pagiging isang green medicine para sa daluyan ng dugo at puso na tumutulong upang maging malusog ang katawan at payapa ang isip, lalo na sa pagtanda. Dahon ng serpentina, lasa din. Sa dami ng halamang gamot sa Pilipinas, ang dahon ng serpentina kilala rin bilang sinta sa ilang lugar o black glutinous rice plant, ay itinuturing na isa sa mga mahalagang dahon na karaniwang tumutubo sa matataas na lugar. Matagal nang ginagamit ng mga katutubo ang serpentina bilang halamang gamot sa pagpapalamig, paglilinis ng lason at pag-iwas sa maraming malalang sakit. Ngayon, kinikilala na rin ng modernong agam ang mga kapansin-pansing benepisyo ng dahon ng serpentina, lalo na sa pagsuporta sa pagbabawas ng kolesterol sa dugo at pagprotekta sa puso. Ang pinakamahalagang katangian dahon ng serpentina ay ang flavonoids at saponin triterpenoids na malakas na antioxidant compounds. May kakayahan silang pigilan ang oxidation ng lipid sa dugo, kaya nililimitahan ang pagbuo ng atherosclerotic plaque sa loob ng daluyan ng dugo. Kapag malinis ang dingding ng daluyan ng dugo, mas madali ang sirkulasyon ng dugo at nababawasan din ang panganib ng alta presyon, atake sa puso at stroke. Hindi lamang iyon, kilala rin ang serpentina sa pagpapatatag ng presyon ng dugo at blood sugar, kaya binabawasan ang pasanin sa atay at bato sa prosesong metabolismo. Para sa mga taong may mataas na kolesterol, diabetes o alta presyon, ang regular na paggamit ngahon ng serpentina ay magbibigay ng dobleng benepisyo na tumutulong sa katawan na balansehin mula sa loob. Ang isa pang benepisyo na hindi gaanong alam ay ang dahon ng serpentina ay sumusuporta sa detoxification ay atay, kaya indirektang binabawasan ang pagkapagod at paninilaw ang balat at sabay na tumutulong sa mas mayos na proseso ng pagsala ng dugo ng bato. Maring ituring ang serpentina bilang isang natural na auxiliary filter na tumutulong sa katawan na gumana ng mas madali. Ang paggamit ng dahon ng serpentina ay medyo simple. Karaniwang ginagamit ang pinatuyong dahon upang gawing tsaa at inumin araw-araw. Ang tsaa ay medyo mapait ngunit kapag lumamig ay nagiging refreshing at madaling inumin. Upang mapataas ang bisa, maaring isama ang serpentina sa dahon ng bayabas o mulberry upang sabay na palamigin ang atay at patatagin ang kolesterol sa dugo. Babala, dapat itong inumin ng banayad, iwasan ang paggawa ng masyadong malapot upang hindi maging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo. Ang mataong uminom ng gamot sa presyon ng dugo o diabetes ay kailangang kumonsulta sa doktor upang maiwasan ang hindi gustong interaksyon.
Masasabing ang dahon ng serpentina ay isang mahalagang regalo mula sa kalikasan na tumutulong na panatilihing malinis ang daluyan ng dugo, patatagin ang presyon ng dugo, at protektahan ang puso, lalo na sa magustong mabuhay ng malusog at matibay kahit na higit na sa 70,80 taong gulang. 3. Daon no breadfruit, lasake. Ang dahon ng breadfruit, sake, ay madalas na hindi napapansin dahil maraming tao ang nakakalam lamang ng bungangang breadfruit na ginagamit sa pagluluto. Gayunpaman, sa katutubong medisina, ang dahon ng breadfruit ay itinuturing na isang mahalagang halamang gamot na may kakayahang sumuporta sa pagbabawas ng kolesterol sa dugo, pagpapatatak ng presyon ng dugo, at paglilinis ng katawan. Ipinakita ng maraming pag-aral na ang dahon ng breadfruit ay naglalaman ng flavonoids, alkaloids, at tannins, ang mga bioactive compounds na nakakatulong na bawasan ang total cholesterol at triglycerides sa dugo. Dahil dito, ang dahon ng breadfruit ay maaaring sumuporta sa pag-iwas sa akumulasyon ng taba sa dingding ng daluyan ng dugo, bawasan ang panganib ng arteriosclerosis, kaya pinoprotektahan ang puso at nililimitahan ang alta presyon at stroke. Hindi lamang mabuti para sa daluyan ng dugo. Kilala rin ang dahon ng breadfruit sa banayad na diuretic effect at natural na pagpapababa ang presyon ng dugo. Kapag ang katawan ay naglabas ng labis na likido at sodium salt, nababawasan ang presyon sa dingding ng daluyan ng dugo na tumutulong sa presyon ng dugo na unti-unting maging matatag. Ito ay lubhang kapakipakinabang para sa mga nasa gitna at matatanda na madalas makaranas ng pabago-bagong presyon ng dugo. Ang isa pang kapansin-pansing benepisyong dahon ng breadfruit ay ang pagprotekta sa atay at bato. Ang antioxidant compound sa dahon ay tumutulong sa atay na mag-detox ng mas epektibo, habang binabawasan din ang pasanin sa bato sa proseso ng pagsalang dugo. Kapag malusog ang atay at gumaan ang pasanin ng bato, ang katawan ay nakakaramdam ng ginhawa, ang isip ay relax, at ang enerhiya ay nananatili ng mas matagal. Ang paggamit ng dahon ng breadfruit ay simple ngunit epektibo. Karaniwang kinukuha ang lumang dahon ng breadfruit, hugasan ng maigi, patuyuin, at saka pakuluan upang inumin. Ang inumin ay medyo mapait ngunit kapag lumamig ay meding kaya-aya, nakakapresko. Maaring isama ang dahon ng breadfruit sa dahon ng bayabas o dahon ng lotus upang makagawa ng herbal drink na parehong nakakapresko at sumusuporta sa pagbabawas ng kolesterol sa dugo. Pabala. Gayunpaman, hindi dapat inumin ng masyadong malapot o masyadong marami sa isang araw dahil ang malakas na diuretic effect ay maaring maging sanhi ng electrolyte imbalance. Ang mataong may mababang presyon ng dugo ay dapat gumamit ng katamtamang dami at subaybayan ang kanilang katawan. Masasabing, mula sa isang dahon na hindi gaanong kilala, napatunayan ang dahon ng breadfruit ang espesyal na halaga nito sa pagbabawas ng kolesterol sa dugo, pagpapababa ng presyon ng dugo, at pagprotekta sa atay at bato. Ito ay isa sa mga katutubong sikreto na hindi dapat palampasin ng sinumang nagmamalasakit sa kalusugan ng puso at mahabang buhay. C. Daon ng basil o perilla, latiato. Ang dahon ng basil o perilla, kilala bilang siso sa ibang lugar, ay isang pamilyar na pampalasa sa mga pagkaing Pilipino, karaniwang kinakain kasama ng pansit, sinigang, o ginagamit sa sopas. Ngunit ilang tao ang nakakaalam na ang maliit na dahon na ito ay nagtataglay ng mahalagang bioactive compounds na nakakatulong na patatagin ang kolesterol sa dugo, protektahan ang daluyan ng dugo at ang puso. Ang dahon ng basil ay naglalaman ng polyphenols, flavonoids at rosmarinic acid, ang mga anti-inflammatory compounds na tumutulong na paginhawahin ang tahimik na malalang pamamaga sa katawan, na siyang dahilan kung bakit madaling masira ang daluyan ng dugo at mabuo ang atherosclerotic plaques. Kapag nakontrol ang proseso ng pamamaga,
malinis ang dingding ng daluyan ng dugo, madali ang sirkulasyon ng dugo, at nababawasan din ang panganib ng alta presyon at stroke. Hindi lamang iyon, kilala rin ang basil sa kakayahang pataasin ang insulin sensitivity na sumusuporta sa pagkontrol ng blood sugar. Kapag matata ang blood sugar, hindi na kailangang magtrabaho ng sobra ang bato at atay, kaya nababawasan ang pasanin sa metabolismo na tumutulong sa daluyan ng dugo na maging mas malusog. Ito ay isang napakahalagang salik para sa mga taong may mataas na kolesterol at diabetes. Ang isa pang benepisyo na magiging interesado ang maraming tao ay ang pagbabawas ng bad cholesterol at visceral fat. Tumutulong ang basil na gawing mas fluid ang dugo, pinipigilan ang paglapot ng dugo dahil sa labis na taba, kaya nababawasan ang panganib ng vascular obstruction. Dahil dito, hindi lamang ang bato at puso ang protektado kundi pati na rin ang utak na mas mababa, ang panganib na makaranas ng cerebrovascular accident. Ang paggamit ng dahon ng basil ay napakapamilyar at madaling gawin. Maaari mong kainin ng sariwa kasama ng gapansit, lumpia o lutuin sa sinigang upang parehong pagalingin ang sakit at suportahan ang paglilinis ng katawan o patuyuin at gawing saa para inumin araw-araw. Ang saa ay mabango, banayad, at madaling inumin. May epekto sa detoxification at pagpapalamig ng dugo, babala. Gayunpaman, dahil ang dahon ng basil ay may warming properties, ang mataong may mataas na lagnat, init sa loob o labis na pagpapawis ay dapat gumamit ng katamtamang dami. Bukod pa rito, hindi dapat uminom ng masyadong malapot na taang basil upang maiwasan ang pananakit ng tiyan. Masasabing, mula sa isang ordinaryong pampalasa, napatunayan ng basil ang pambihirang halaga nito sa anti-inflammatory, pagpapababa ng kolesterol sa dugo, pagkontrol ng blood sugar, at pagprotekta sa puso at bato. Ito ay isang malinaw na patunay na ang kalusugan minsan ay matatagpuan sa maliliit, simpleng gawi sa pang-araw-araw na pagkain. Dahon mulberry, lazautam. Kapag binanggit ang punong mulberry, dautam, maraming tao ang agad na maisip ang tradisyonal na pag-alaga ng silkworms. Ngunit ilang tao ang nakakaalam na ang dahon ng mulberry ay hindi lamang nagpapakain ng silkworms kundi nagpapalusok din ng kalusugan ng tao, lalo na sa pagbabawas ng kolesterol sa dugo at pagprotekta sa cardiovascular system. Ipinakikita nga makapag-aaral na ang dahon ng mulberry ay naglalaman ng maraming flavonoids, alkaloids, at organic acids. Ito ang mga bioactive compounds na may epekto sa pagbabawas ng kolesterol, pagpapatatag ng blood sugar, at epektibong anti-inflammatory. Kapag nakontrol ang blood sugar at kolesterol sa dugo, nababawasan ang presyon sa daluyan ng dugo, at mas madali at matatag ang pagana ng puso at bato. Ang isa pang kapansin-pansing benepisyo ay ang kakayahan ng dahon ng mulberry na magpababa ng kolesterol sa dugo at pigilan ang pagdikit ng kolesterol sa dingding ng daluyan ng dugo. Dahil dito, malayang dumadaloy ang dugo ng walang sagabal, na binabawasan ang panganib ng arteriosclerosis, ang ugat ng alta presyon, stroke at kidney failure. Maaring isipin na ang pag-inom ng taangang dahon ng mulberry ay tulad ng paglilinis ng gadaluyan ng dugo sa katawan na tumutulong upang maging malusog ang puso at matalas ang isip. Hindi lamang mabuti para sa daluyan ng dugo, ang dahon ng mulberry ay mayroon ding epekto sa pagpapalamig ng atay, pagpapalamig at paglilinis ng lason. Kapag epektibong gumagana ang atay, nababawasan ang dami ng lason sa dugo at gumaan din ang pasanin ng bato sa pagsasala. Ito ang dahilan kung bakit karaniwang ginagamit ang dahon ng mulberry para sa mataong madaling makaranas ng init sa atay, pimples o madalas na hindi makatulog dahil sa mahinang atay. Ang paggamit ng dahon ng mulberry ay simple at familiar. Maaring kumuha ng batang dahon, hugasan ng maigi, patuyuin, at saka gawing saa para inumin araw-araw.
Ang tsaang dahon ng mulberry ay may banayad, bahagyang matamis na lasa, masarap inumin ng mainit at nakakapresko kapag lumamig, napakaangkop sa mainit na araw. Bukod pa rito, ang sariwang dahon ng mulberry ay maaring lutuin sa sabaw o gawing inumin upang paginhawahin ang katawan. Babala, isang maliit na paalala, ang nga taong uminom ng gamot sa pagpapabagang blood sugar ay kailangang kumonsulta sa doktor bago gamitin ng regular upang maiwasan ang sobrang pagbabangang blood sugar. Mula sa isang dahon na matagal nang naugnay sa pagtatanim ng mulberry at pag-alaga ng silkworms, napatunayan ng dahon ng mulberry ang pambihirang halaga nito sa kalusugan, pagpapalamig ng atay, pagpapababa ng kolesterol sa dugo, pagpapatatag ng presyon ng dugo, at pagprotekta sa puso. Ito ay isang simpleng ngunit matibay na pagpipilian para sa mga gustong mabuhay ng malusog at matagal. Look, dahon bayabas, lavoy, sa mga probinsya ng Pilipinas, ang tanawin ng isang banga ng tubig na may dahon ng bayabas na nakalagay sa gitna ng bakuran ay napakapamilyar. Bata man o matanda, lahat ay maring sumipsip ng isang ngumitingang malamig na tubig ng bayabas pagkatapos magtrabaho sa bukid o sa gitna ng taginit. Ngunit ilang tao ang nakakaalam na ang simpleng gawin na ito ay nagdudulot ng maraming mahalagang benepisyo sa kalusugan, lalo na sa cardiovascular system at kolesterol sa dugo. Ang dahon ng bayabas ay naglalaman ng maraming essential oils, tannins, flavonoids, at minerals. Ito ang mga natural na compound na may kakayahang bawasan ang lipid sa dugo, pigilan ang akumulasyon ng bad cholesterol sa dingding ng daluyan ng dugo, at sabay na sumuporta sa pagtaas ng good cholesterol HDL. Dahil dito, mas madali ang sirkulasyon ng dugo, nililimitahan ang arteriosclerosis, ang sanhi ng alta presyon, atake sa puso, at stroke. Hindi lamang sa pagkontrol ng kolesterol sa dugo, ang dahon ng bayabas ay mayroon ding epekto sa pagpapalamig, paglilinis ng lason, at banayad na diuretic na tumutulong sa katawan na maglabas ng mga dumi at palamigin ang atay at bato. Ang mataong regular na uminom ng tubig ng dahon ng bayabas ay makakaramdam gaan sa katawan, mababawasan ang pakiramdam ng init sa loob, at malaki ang pagbaba ng bloating at indigestion. Ang isa pang benepisyo na dahilan kung bakit paborito ang dahon ng bayabas ay ang kakayahan nitong sumuporta sa panunaw. Ang mga sangkap sa dahon ng bayabas ay tumutulong na pigilan ang mapaminsalang bakterya sa bituka at sabay na pasiglahin ang mas mahusay na panunaw na binabawasan ang mga problema sa bituka na indirektang nakakapekto sa dugo at bato. Ang paggamit ng dahon ng bayabas ay napakasimple. Maari mong gamitin ang sariwang dahon, hugasan ng maigi, bahagyang pisilin, at saka ibro sa mainit na tubig. Kung gusto ngang mas maginhawa, patuyuin ang dahon ng bayabas at itago upang unti-unting i-brew bilang tsaa. Masarap inumin ng mainit at nakakapresko kapag lumamig. Maaring palitan ang tubig sa buong araw. Ang lasa, ang tubig ng bayabas ay bahagyang mapait ngunit may matamis na aftertaste. Kapag nakasanayan na ay mahirap ng iwanan. Babala, isang maliit na paalala, dahil ang dahon ng bayabas ay may diuretic at banayad na blood sugar lowering effect, ang mataong may mababang presyon ng dugo o umiinom ng gamot sa pagpapababa ng blood sugar ay dapat uminom ng katamtamang dami, hindi dapat labis na gamitin. Masasabing, mula sa isang simpleng gawin ng ating mga lolo't lola, napatunayan ng dahon ng bayabas ang pagiging isang green miracle drug na parehong nakakapresko at nakakatulong sa pagpapalamig, pagpapababang kolesterol sa dugo, pagsuporta sa panunaw, at pagprotekta sa puso. Ito ay isang malinaw na patunay na minsan ang sikreto sa mahabang buhay ay matatakpuan sa isang simpleng tasaang tsaa sa pang-araw-araw na buhay. Dahon gamong Maria, langay ko, ang damong Maria, Artemisia vulgaris, o mugwort, ay matagal nang pamilyar sa
katutubong medisina bilang isang multi-purpose herb, mula sa pampahid sa tiyan, pang-steam, hanggang sa pagluluto sa sabaw para sa pagaling sa sakit. Ngunit ilang tao ang nakakaalam na ang dahon ng Damong Maria ay nagdudulot din ng mahalagang benepisyo sa puso at daluyan ng dugo, lalo na para sa mga nasa gitna at matatanda. Ang dahon ng Damong Maria ay naglalaman ng maraming natural essential oils tulad ng siniol, tujone, flavonoids, at antioxidant compounds. Ang sangkap na ito ay may kakayahang tumulong na magpababang kolesterol sa dugo, makontrol ng sirkulasyon at protektahan ang dingding ng daluyan ng dugo. Ang mekanismo ng Damong Maria ay bawasan ang oxidation ng bad cholesterol, pinipigilan ang ito na dumikit sa dingding ng daluyan ng dugo ang salarin na nagiging sanhi ng arteriosclerosis, alta presyon at stroke. Bukod sa epekto sa kolesterol sa dugo, kilala rin ang Damong Maria sa kakayahang magpatahimik at sumuporta sa pagtulog. Maraming matatanda ang madalas na hindi makatulog, hindi mahimbing ang pagtulog, na nagiging sanhingang pagkapagod ng katawan at mabilis na pagtibok ng puso. Ang isang tasa ang mainit na tsaang Damong Maria sa gabi ay hindi lamang nakakatulong sa banayad na sirkulasyon ng dugo kundi nakakapagbagaan din ng isip, mas madaling makatulog. Bukod pa rito, nakakatulong din ang Damong Maria na bawasan ang pananakit ng butot kalamnan, pagbutihin ang peripheral blood circulation, kaya nababawasan ang pamamanhid at panlalamig ng kamay at paa. Ito rin ang isa sa madahilan kung bakit itinuturing ang Damong Maria na kasama ng mga matatanda. Ang paggamit ng dahon ng Damong Maria ay medyo flexible. Maaari mong patuyuin ang dahon ng Damong Maria ay brew bilang tsa at inumin sa gabi. Ang lasa ay medyo mapait ngunit kapag lumamig ay nagiging refreshing at madaling inumin. Kung mahirap inumin, maaring magdagdag ng pulot pukyutan o licorice upang mabago ang lasa. Bukod pa rito, sa pang-araw-araw na pagkain, ang pagluluto ng sabaw na may manok at dahon ng Damong Maria o sinangag na itlog na may Damong Maria ay parehong masarap at mabuti para sa kalusugan. Babala, isang maliit na paalala. Dahil ang Damong Maria ay may warming properties at naglalaman ng essential oils. Ang buntis o ang madalas na nakakaranas ng init sa lupay dapat gumamit ng katamtamang dami. Ang taong umiinom ng gamot para sa malalang sakit ay kailangang kumonsulta sa doktor bago gamitin ng regular. Makikita na mula sa isang ordinaryong gulay. Ang Damong Maria ay naging isang green medicine na sumusuporta sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo, pagprotekta sa daluyan ng dugo, at natural na pampakalma. Ito ay isang simple ngunit epektibong sikreto na tumutulong sa maraming tao na mapanatili ang maluso na katawan, mahimbing na pagtulo at sariwang isip kahit na matanda na. Mahal kong kaibigan, makikita na ang kalikasan sa paligid natin ay laging bukas palat na nabibigay ng napakahalagang green medicines. Kung alam lamang natin kung paano gamitin ang maordinaryong dahon sa bakuran, sa palengke o sa pang-araw-araw na pagkain ay maaring maging kasama na tumutulong upang malayang dumaloy ang dugo, matibay ang puso, at matagal ang malusog na katawan. Ang mahalaga ay kailangan nating pagsamahin ang paggamit ng dahon na ito sa isang siyentipikong pamumuhay. Kumain ng tama, limitahan ang taba at asin, uminom ng sapat na tubig, matulog ng sapat at regular na mag-ehersisyo. Ang balanse na ito ang siyang lilikha na natural na kalasak na magpoprotekta sa kalusugan na tumutulong sa katawan na labanan ang pagtanda at sakit. Tandaan na ang sikreto sa mahabang buhay ay hindi nakasalalay sa mamahaling gamot o komplikadong proseso ng paggamot, kundi nagsisimula sa maliliit ngunit regular na pagbabago araw-araw. Isang tasangang mainit na herbal tea sa gabi, isang simpleng pagkain na maraming gulay,
o ilang minutong light exercise pagkatapos ng trabaho. Lahat ay nag-aambag sa pagpapalusog ng malinis na daluyan ng dugo at malusog na puso. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell upang patuloy na makasama ang sa paglalakbay na makahanap ng natural na kalusugan. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento at ibahagi kung aling uri ng dahon sa video ngayon ang labis mong nagustuhan o gustong subukan. Ang iyong mga pagbabahagi ang magiging inspirasyon upang maikalat ang pananampalataya sa maraming tao. Maraming salamat sa inyong panonood.